Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 101. Pagkasabi noon ay inilagay ni Mark Orleans ang telepono sa kanyang bulsa at saka malamig na tumingin sa kanilang dalawa. Natigilan si Brenda Wendell at napaisip, what the hell? Are you playing with us? Umisi naman si Daryl Mate na sumusugod kay Mark. What a fool! Alam mo ba kung nasaan ang kumpanya ko? Paano mo gustong guluhin ang kumpanya ko? Nako, sisirain mo ang kumpanya ng asawa ko. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ay makakapaggulo ka sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa telepono. Ang lakas, inilibot ni Brenda ang kanyang mga mata at ninisyon siya. Napatingin si Lilibeth Polan kay Mark gamit ang kanyang kumikinang na mga mata at biglang bumaantong hininga sa kanyang puso. Tinawagan pa ba niya si Mel Demain? Gaano na ba sila ka-close ngayon? She is willing to do so many things for him with just a phone call. Are they already together? Isip ni Lilibeth. Umiling agad si Lilibeth at nagtaka, bakit ko ba iniisip to? Narinig ni Brenda ang pinaka-nakakatawang biro na narinig niya. Tinuwanan siya nito nang may pagkadismaya. Anong basura? Basura Plaza, basurang tao. Honey, just make the call. Nakakainis na makita siyang ganito. Akala niya nanalo siya sa pagtawag lang sa phone para banta ang kumpanya mo. What a piece of trash. Naglakad si Brenda kay Daryl habang umaarte na parang spoiled na bata. Gustong tumawa ni Daryl. Hindi pa niya nakilala ang gayong tao sa kanyang buhay. Tumatawag sa telepono para magbanta. Kanyang kumpanya sa harap niya mismo. Anong biro? Hindi niya maiwasang maglabas ng walang galang na gufo. Titingnan ko kung paano ka makakasabay sa kilos na ito. Napaisip si Daryl. Lumapit si Daryl at tinuksok, boy, you said you want to mess with my company. Tell me how you're gonna do that. I'll shut down your company, tapos luluhod ka at magmamakaawa kay Lilibeth, mahinahong sabi ni Mark. Haha, umagalpak ng tawa si Daryl. Ito na talaga ang pinaka-nakakatawang biro na narinig niya sa loob ng maraming taon. Lalong napamura si Brenda at napaisip, ano yon? Madali bang maisara ang kumpanya? Talagang stable ang kumpanya ng asawa ko. Sino ka sa tingin mo para isara ito? Maraming kakilala ang asawa ko, alam mo ba? Alam mo ba na tatawagan lang siya at siguraduhin hindi mo makikita? Bukas, umisi si Brenda. Hindi ko, umiling si Mark. Nairita si Brenda. Honey, call now. Gusto ko siyang makitang binubugbog at gusto kong bumagsak ang kumpanya ni Lilibeth. Bilasan mo. Mayabang na tumango si Daryl Mate. Bagamat hindi pa siya nakapunta dito, sa kanyang mga koneksyon, madali para sa kanya na bugbugin ang isang tao at makipag-usap sa isang maliit na kumpanya. Handa na siyang tumawag sa telepono, at mas mahiyain pa si Brenda. Dating hostess ang asawa mo, biglang sabi ni Mark Orleans. Nagulat si Lilibeth Polan. What? Brenda was a hostess. Really? Isip ni Lilibeth, hindi makapaniwala. Napatulala si Daryl at napasigaw siya sa galit, anong sabi mo? How dare you insult my wife? Napasigaw sa pagkadismaya si Brenda, what the hell are you talking about? Honey, buho. Don't listen to him. Isang taon kang pinakasalan ng asawa mo at niloko ka ng mahigit 10 beses. Ang pinakahuli ay ilang araw lang ang nakalipas, wala ka bang hinala? Mahinahong sabi ni Mark. Kalokohan. Tigaw ni Daryl. Nagtaas ng kamay si Brenda at sinampal si Mark. Nagulat si Lilibeth. How dare she beat my Mark? Galit na sumugod si Lilibeth at sinampal si Brenda bilang paghihiganti. Tigaw ni Brenda at muntik nang mahulog sa lupa na nakatikip ang kamay sa pisngi. Nagulat si Mark at sinulyapan niya si Lilibeth. Tinaktan lang ba ni Lilibeth si Brenda dahil sa kanya? Galit na galit si Lilibeth na dilat ang mga mata. Inawakan ni Brenda si Daryl. Honey, sinaktan niya ako. She did it with a foreigner when she went out last time. Wala ka bang hinala noong bumalik siya? Nagpatuloy si Mark. Galit na tanong ni Daryl, paano mo nalaman? Honey, don't listen to him. Puro kalokohan ang sinasabi niya. Loyal ako sa'yo. Hindi niya alam.
Anumang bagay. Gumagawa siya ng kwento. Honey, don't believe him. Natakot si Brenda sa tanong ng asawa niya kay Mark. Naghinala ka rin sa kanya, hindi ba? Mahinang sabi ni Mark. Nagdilim ang mukha ni Daryl at pakiramdam niya ay nagiging cuckold siya on the spot. Naalala niya na pagkatapos nilang ikasal, may ilang beses na magulo ang damit ni Brenda nang makauwi siya. Ipinaliwanag pa ni Brenda na naigiyoga siya sa bahay. Hindi masyadong nag-isip si Daryl sa mga oras na iyon. Walang dahilan para lokohin siya ng kanyang asawa, mayaman siya at may kaya. Malaki ang tiwala ni Daryl sa kanyang sarili. Gayunpaman. Ilang araw na ang nakalipas, nang bumalik si Daryl at ang kanyang mga kasamahan mula sa ibang bansa at pumunta sa isang bar, napansin nga niyang may nililigawan ng kanyang asawa sa isang dayuhan. Isang oras daw silang lumabas tapos pawis na pawis. Pwede bang? Sa pag-iisip nito, nagalit si Daryl. Tinapak ni Daryl si Brenda sa mukha. Nahihilo ang sampal na iyon at bumagsak siya sa lupa. How dare you cheat on me? I'll beat you to death. Kaway ni Daryl habang pinapalo at sinisipa si Brenda. Napasigaw si Brenda at napaatras kaagad pagkatayo niya. She cried while saying, "Honey, I didn't. He is talking nonsense to frame me. How could I have cheated on you?" Tinampal ulit siya ni Daryl at sumigaw, "How dare you still lie? Honey, mag-usap tayo pagkatapos natin umuwi, okay?" Nakaramdam ng lubos na hiya si Brenda na bugbugin dito at nasa harap pa ito ni Lilibet. Paano ito nangyayari? Hindi ko na napigilan ang galit niya at sinampal ulit si Brenda. Namamaga na ang mukha niya at sumisigaw at umiiyak. Tuturuan kita ng leksyon pag uwi natin. Kinaladkad siya ni Daryl palabas sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok habang siya ay humihiyaw. Ang pagiging niloko ay hindi isang bagay na dapat ipagmalaki, nadama ni Daryl na ito ay masyadong nakakahiya at ayaw nang manatili pa. He glared at Mark and Lilibet while saying, "I'll get the both of you, just you wait. Umanda ka para isara ang lugar na ito. Hahanap ako ng bubugbog sayo, tanga." Hinila ni Daryl si Brenda palabas. Sumulyap si Mark sa kanya at bahagyang umiling. Naisip niya, ayon kay Betty, tapos na ang kumpanya mo. Bakit mag-abala pang bumalik? Mas madali kung lalapit ka na lang at humingi ng tawad kay Lilibet nang masunurin. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Mark kay Lilibet. Ayos lang ako, sagot ni Lilibet. Umiling si Lilibet at bumantong hininga. Talagang may kapangyarihan si Daryl na isara ang kanyang kumpanya. Ano kayang gagawin niya? Makikipag-ugnayan ba siya muli kay Baller para sa tulong? Gayunpaman, dahil nandito si Mark Orleans, ayaw niyang makipag-ugnayan kay Baller. Don't worry. He'll be here soon, sabi ni Mark. Walang sinabi si Lilibet Polan. Kung pwede lang hilingin ni Melde sa amo dito na paalisan ang manager ay dahil lang sa mas marami siyang kakilala dito. Gayunpaman, ang kumpanya ni Daryl ay nasa Flora City, isang coastal city na 5 o 6 kilometro ang layo mula rito. Talaga bang may kakayahan si Melde na isara ang kumpanya ni Daryl sa isang tawag lamang sa telepono? Ito ay halos imposible. Talaga bang napakalakas at maimpluwensyang si Melda? Malamig na bumantong hininga si Lilibet at naisip, sa tingin ko imposible. Natahimik silang dalawa. Honey, hindi naman talaga ako nanloko, pagmamakaawa ni Brenda. Nagtaas ng kamay si Daryl at sinampal si Brenda. Umiyak si Brenda at ang mga tao sa paligid nila. Nakatingin sa kanila na lalong nagpahiya kay Daryl. Paano niya nagawang lokohin siya? Tumahimik ka. Galit na utos ni Daryl, behave yourself. Pagbalik natin, mabuti pang ibalik mo lahat ng binigay ko. Kung hindi, hahanap ako ng magpapahirap sa pamilya mo at pumatay sa mga magulang mo. No, honey, balisa at desperado si Brenda. Kakasal lang niya. Kung isasauli niya lahat ng Reg Along binigay ni Daryl sa kanya, hindi ba siya kawawa ulit? Kailangan pa ba niyang bumalik sa pagiging hostess? Honey, I was wrong. I won't do it again. Can you forgive me this time? Dear, umiiyak at nagmamakaawa si Brenda. Nagpanik siya. Alam ng lahat ng kaklase niya na nakapag-asawa siya ng mayaman. Asawa. Kung sila ay naghiwalay, gaano ito kaiya? Hindi mo na uulitin. Kaya inamin mo na ginawa mo talaga ang ganoong bagay.
How dare you lie to me? You should be grateful na hindi ako nakahanap ng bubugbog sa'yo, tapos ngayon gusto mo ako. Patawarin mo ako. Gusto ko ng hiwalayan. May determinasyon na sabi ni Daryl. Nawala ng pag-asa si Brenda. Hinaila siya ni Daryl. Ngunit sa oras na ito, tumunog ang kanyang cellphone, inilabas niya iyon at nakitang galing sa kumpanya niya. Tinanggihan niya ang tawag dahil galit pa rin siya. Gayunpaman, muling nagring ang telepono. Frustration na sagot ni Daryl, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong tawagan kapag wala ako sa kumpanya? Huwag. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, may isang boses sa telepono na nagsasabing, Boss, ang kumpanya ay nagsasara. Kabanata 102. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Daryl. Nairita si Daryl mate at nagtanong, What the hell are you saying? What do you mean by the company is shut down? Boss, may dumating kanina at sinabing kasali daw ang kumpanya mo sa tax evasion at ang laman ng training ay nagpapakita ng intensyon na magbenta, kaya. Nagulat din ang boses sa telepono. Gulat na lang sila nang sabay-sabay na sumugod ang maraming tao. What? Who? Who the hell did this? Galit na galit si Daryl na gusto niyang pumatay ng tao. May nangyari ba talaga sa kumpanya niya? Paano ito magiging posible? Napakarami niyang koneksyon. Paanong may masamang mangyari? I don't know. Boss, kailan ka babalik? Hindi pa nababayaran ang sahod natin, sabi ng kalihim. F-sick ka. Sa sobrang galit ni Daryl ay ibinaba niya kaagad ang telepono. Sino ba namang maglalakas loob na manggulo sa kanya? Maraming tao ang biglang sumulpat sa isip niya pero sino ito? Kung may problema sa kumpanya, magkakamali ang kanyang capital chain at kalaunan ay mauuwi sa pagkabangkarote. Galit na galit si Daryl na gusto niyang pumatay ng tao. Honey, pwede bang ngayon lang yung taong yon? Hindi ba't tumawag siya at binanggit na isasara niya ang company? Tanong ni Brenda Wendell na nakarinig sa usapan ni Daryl. Nagulat din siya sa alam kong may nangyari talaga sa kumpanya. Si Daryl ay sikat, kaya marami siyang kakilala at maganda ang relasyon niya sa mga ito. Paano ito magagawa ng isang tao? Posible bang si Mark ang lahat ng ito dahil alam din niyang niloloko siya ni Brenda? How dare you king mess with me? I'll beat you to death. Daryl gnashed his teeth at agad na pumunta sa kumpanya ni Lilibeth Polan. Nag-alinlangan si Brenda at naisip kung may problema ang kumpanya, hindi ba mawawala lahat ng pera ng asawa ko at malugi? Takaano pa ang silbi ng pananatili sa kanya? Para hilahin ako pababa. Hiwalayan. Tinundan din siya ni Brenda mula sa likuran. Anong relasyon niyo ni Melda? Matagal na natahimik si Lilibeth bago ito tuluyang nagsalita. Sa totoo lang nahirapan si Lilibeth ng mahabang panahon, ngunit talagang hindi magandang ideya na magpatuloy sa ganito. Napaka-confident niya noon, ngunit napakalakas at maimpluwensyang si Melda Main, kaya nakaramdam ng mababang loob si Lilibeth sa kanya. Minsan, medyo nahihiya si Lilibeth sa sarili. Sa isang tawag lang mula kay Mark, napakalaki ng magagawa ni Melda para sa kanya, ngunit hindi niya magawa. Iyon ang pagkakaiba. Kinabahan si Mark at hindi alam ang isasagot. Dapat ba niyang sagutin na si Melda at halos lumagpas na siya sa linya, o 2 beses na siyang tinulungan ni Melda? Hindi ba't lantaran? Umamin na niloko niya si Lilibeth. Hindi masabi ni Mark. Gayunpaman, posible bang naitanong iyon ni Lilibeth dahil nagseselos siya? Wala naman, ordinary friends lang kami, sagot ni Mark. Napabuntong hininga si Lilibeth. Naisip niya, nagsisinungaling ka ba? Bakit ka magsisinungaling sa akin? Hindi kita pinigilan na mapalapit sa kanya, pero paano? Paano mo siya napalapit ng ganito sa maikling panahon? Isip ni Lilibeth. Natahimik ulit silang dalawa. Sabihin mo sa akin ng malinaw kung ang kumpanya ko ay iniulat mo. Tigaw ni Daryl. Sumugod si Daryl at galit na sumigaw. Nagulat si Lilibeth at napatulala pa. Ibig sabihin ba nito ay talagang si Melda ang naging dahilan para magkagulo ang kumpanya ni Daryl? Isip ni Lilibeth. Bakit pa siya nandito? Sarado ba ito? Humisi si Mark. Ang galing talaga ni Betty. You better explain yourself, you motherfucker. Nagulat at nairita si Daryl. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin ay tumingin sa kanya si Mark at sinipa siya. You'd better be polite to me. Bumagsak si Daryl sa lupa.
Agad siyang bumangon na galit at nagsimulang makipag-away kay Mark. Si Daryl ay nasa edad 40. Paano siya magiging katapat ng isang 18 o 19 na taong gulang? Bata at malakas si Mark, kaya pagkatapos ng ilang suntok, sumigaw si Daryl at humingi ng awa, tumigil ka, tumigil ka. Nagulat si Lilibeth Polan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Mark Orleans na lumaban sa ibang lalaki. Dati, hindi man lang siya naglakas loob na gumanti kapag pinagalitan, at ngayon ay may binubugbog na siya. Ito ba ang lakas ng loob na ibinigay ni Melda? Bahagyang napabuntong hininga si Lilibeth. Noon, kung mas matigas ang ulo mo, mas matapang, o mas mapuwersa pa, pinakamaraming sasampalan kita, pero makukuha mo pa rin ang nararapat sa iyo. Kapag ginawa mo iyon, baka magkaanak na kayo. Isip ni Lilibeth. Tinitigan niya si Mark at hindi napigilan ang pagbuntong hininga sa kanyang puso. Tinasabi ko sa'yo, kung kaya kong ipasara ang kumpanya mo, kaya ko ring mawala ka sa mundong ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan. Malamig na babala ni Mark. Ang bastos na ito ay naglakas loob na sampay ng kanyang ina. Hindi. Ikaw. Ginawa mo ba ang lahat para sa nangyari sa kumpanya ko? Nakahanap pa rin si Daryl. Hindi ka panipaniwala. Maaaring isara ng isang tawag sa telepono ang isang kumpanya na nagkakahalaga ng 10 milyon dolyar. Paano naging posible iyon? Tino kaya yung tinawagan niya sa phone kanina? Tinulyapan siya ni Mark at tumayo. Nagnganga si Daryl, lumuhod, at inamin ang pagkatalo, I'm sorry. I was ignorant. Please forgive me. Please stop what you are doing. Hindi ba't malaki ang impluwensya mo? Hindi mo ba kilala ang maraming tao? Di ba sabi mo gusto mong isara ang kumpanya ni Lilibeth? Tumingin sa kanya si Mark at sinabing, I dare not. Hindi ko na uulitin, sabi ni Daryl habang nakita niya si Brenda na papasok. Agad siyang tumayo at hinaila si Brenda kay Mark at sinabing, please don't ruin my company. I'll let you have her. What do you think? My wife knows how to make masaya ang tao. F***KU? Daryl mate, anong sinabi mo? Nagtaas ng kamay si Brenda at sinampal si Daryl. Ikaw. How dare you hit me? Hindi makapaniwalang sabi ni Daryl. Bakit hindi kita matamaan, wala ka na ngayon sa akin. Dati ang tawag ko sa'yo ay asawa dahil mayaman ka, pero ngayon nasira ang kumpanya mo at mahirap ka, hihiwalayan na kita. Tandaan mo, iniwan kita. Sabi ni Brenda. Tumingin si Mark kay Brenda at naisip na cold-hearted talaga siya. Sa sobrang galit ni Daryl, sinigawan niya si Brenda kung magkano ang nagastos nito. Gayunpaman. Nataman ng husto ni Brenda ang pandiyan ni Daryl gamit ang kanyang tuhod at nagpakawala ito ng isang baluktot na sigaw, Pumunta ka sa impyerno. Naglakad palabas si Brenda nang walang pag-aalinlangan. Kinagat ni Daryl ang kanyang mga ngipin at bumangon sa lupa. Puno siya ng kawalan ng pag-asa. Anong ginawa niya para masaktan si Mark? Ang kanyang kumpanya ay nawala, at ngayon kahit ang kanyang asawa ay iniiwan siya. Pakiramdam niya na nananaginip siya. Paano mababago ni Mark ang kanyang buhay sa isang tawag lang sa telepono? Hindi totoo. Hindi. Nagulat na si Lilibeth Polan na nasa ganoong kahirap na posisyon si Daryl. Ginawa ba talaga ni Melda ang lahat ng ito? Desperado na si Daryl. Lumapit siya kay Lilibeth at sinabing, Director Polan, I agree ta. Mag-advertise at mag-promote para sa iyo sa 600,000 dolyar. Napakunot ang noo ni Lilibeth sa narinig. Director Polan, paano ba ito? Magdaranas ako ng ilang pagkalugi at gagawin ko ito para sa iyo sa halagang 400,000 dolyar. 300,000. 200,000. Tiyak na pupunta ako ayon sa iyong mga tuntunin, sabi ni Daryl. Napaka-humble ni Daryl dahil ngayong nalugi na ang kanyang kumpanya, kailangan niya ng pera. Kung pumayag si Lilibeth, maaari siyang kumita ng 100,000 dolyar sa loob ng ilang araw upang mapanatili ang kanyang sarili. Kumpanya sa loob ng ilang oras. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi siya pinansin ni Lilibeth. Nang hinayang si Daryl sa sobrang kasuklam-suklam na pakikitungo niya kay Lilibeth. Bakit si Lilibeth ang magdadalawang isip na tulungan siya? Ngayon pa lang sa opisina, sinubukan niya itong asarin. Kahit na ayaw ni Daryl ng pera, siguradong ayaw din ni Lilibeth na magkaroon ng kahit ano sa kanya.
Director Polan, please give me a chance. I beg you. How about $50,000? You give me $50,000 to let me advertise for you at siguradong lalago ang kumpanya mo, lumuhad si Daryl at nanghihinayang. Nawala ang kanyang kayabangan. Na hindi na kailangang. Umiling si Lilibeth. Director Polan, balisan ni Daryl. Sabi ko hindi na kailangan. Naging malamig ang tono ni Lilibeth. Natigilan si Daryl. Si Lilibeth na ang nakiusap sa kanya kanina lang. Ngayong kabaligtaran na, ayaw na niyang tulungan siya kahit lumuhad ito para magmakaawa sa kanya. Napakalaking kontrast ang nagpatulala kay Daryl. Bumangon siya sa lupa at nagsusumamong tumingin kay Mark. Gayunpaman, ganap na hindi siya pinansin ni Mark. Pakiusap ni Daryl, huwag mong isara ang kumpanya ko. Ito lang ang mayroon ako. Samandal si Mark at bamulong sa tenga ni Daryl, kung hindi ka aalis ngayon, hahanap ako ng magpapahirap sa'yo. Nagulat si Daryl. Ipinasara ni Mark ang kanyang kumpanya sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Hindi ba napakadali para kay Mark na bigyan siya ng mahirap na oras? Nanginginig si Daryl at naglakad palabas, nagngangalit ang mga ngipin. Nasa labas si Brenda at hindi pa umaalis. Nakita niyang nakaluhod si Daryl ngayon at tuwang-tuwa siya dahil may hinahawakan siyang sama ng loob. What's the big deal? It was just an affair. Naisip niya. Karapat-dapat kang bugbugin. Karapat-dapat kang humingi ng awa. Napaisip si Brenda. Galit na galit si Daryl nang makita si Brenda. Reklamo niya, lahat ng ito ay dahil sa iyo, bastos. Kung hindi mo ako hiniling na pumunta, wala ako sa ganitong sitwasyon. Hindi napigilan ni Daryl na bugbugin si Brenda, pero hindi siya pinayagan ni Brenda. Agad siyang gumanti, pagkatapos ay nagbuntong hininga silang dalawa. Hinawakan ni Daryl ang buhok ni Brenda at sinampal ang mukha habang inabot ni Brenda para hawakan siya habang sumisigaw. Napasigaw si Daryl at halos mawala ng malay. Nang makitang nag-aaway talaga silang dalawa sa plaza niya, napasimangot si Mark at kinuha ang kanyang mobile phone. Tinawagan niya si Yolanda Lane na hinihiling sa kanya na ipaalam sa mga security guard para harapin sila. Hindi nagtagal, pinaghiwalay silang dalawa ng mga security guard. Si Daryl ay nawala ng malay. Sobrang lakas ng pagkakahawak kay Brenda, kaya kinailangan siyang buhatin ng mga security guard. Samantala, umiyak si Brenda. Ang kanyang sakit ay hindi isang malaking bagay, ngunit nawala sa kanya ang lahat ngayon. Tumayo siya na nagmumura. Basura na plaza, sobrang malas ko ngayon. Pagtalikod niya, noontog siya sa pader at sumigaw ng malakas. Napatingin sa kanya ang mga tao sa malapit na parabang nakatingin sa isang tanga. Ano bang tinitingin-tingin mo? Bumaba si Brenda habang umiiyak. Paglabas niya ng plaza ay nagdere siya ng laway sa tabing kalsada at naiinis na umalis. Dito. Sandali, nakarinig siya ng tunog at hindi niya namamalayan na bumalik. Natapakan niya ang sarili niyang laway, nahulog sa lupa, nataman ang ulo, at nahimatay. May nahulog. Anong nangyayari? Nagkukumpulan ng mga tao sa paligid niya nang makita siya. Para siyang nadulas pagkatapos niyang matapakan ang sarili niyang laway. Ano? Napakatanga. Tama na yan, tanga. Are you off work? Iuuwi na kita, sabi ni Lilibeth. Buong hapon na niya itong iniisip. Since nakikipagtulungan kay Daryl noon. Out of the question, nakipag-ugnayan siya sa ibang tao para sa trabaho. Naghihintay pa rin siya na babalikan siya ng mga tao. Gayunpaman, halos alas 8 hanggang alas 9 na, at oras na para umalis sa trabaho. Tiningnan ni Mark Orleans ang oras at napagtanto niyang kasama niya si Lilibeth buong hapon. Magkaklase daw siya. Kalimutan mo na, balik na tayo, naisip niya. Tumanggo si Mark at sinabing oo. Inayos ni Lilibeth ang kanyang mga gamit at sumakay na silang dalawa sa elevator papuntang parking lot. Talagang nasiyahan si Mark na pinaalis ni Lilibeth sa ganoong oras. Gayunpaman, maaaring tingnan ni Mark ang mga binti ni Lilibeth nang umupo ito sa tabi niya. Naisip ni Mark, dapat ba? Lihim na hawakan siya mamaya at tingnan kung ano ang reaksyon niya. Sasampalin ba niya ako o papagalitin? Gayunpaman, umiling si Mark sa isiping ito. Hindi siya sigurado sa nararamdaman ni Lilibeth kaya siguradong hindi niya ito basta-basta mahawakan. Sa kotse ni Lilibeth, walang sinabi si Mark. Gayunpaman, bigla siyang nakaisip ng ideya.
Ito. Parang kailangan niyang pumunta kay Melda at humingi ng tulong sa kanya. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasang tingnan ni Mark ang makatarungang mga kamay ni Lilibeth. Bakit ka nakatitig sa mga kamay ko? Naguguluhan si Lilibeth. Ganyan ba kaganda ang mga kamay ko? O nakatingin ka sa balakang ko? 2 beses na kitang nahuli at sa pagkakataong ito nakatingin ka sa mga kamay ko. Hindi mo ari ni Lilibeth sa kanyang isipan. Medyo awkward si Mark dahil hindi niya masabi na gusto niyang gamitin niya ang kanyang mga kamay para gawin. Wala. Umiling si Mark at mabilis na napatigil sa pag-iisip tungkol dito. Natarante si Lilibeth at hindi siya nagsalita. Dahan-dahan silang nakarating sa silungan ni Mark. Pinuksan ni Mark ang pinto at bumaba. Natahimik sandali si Lilibeth, Mark. Huminto si Mark at nagtanong, "What's wrong?" Siya ay kawili-wiling nagulat. Ano ang gustong gawin ni Lilibeth? Gusto niya bang umakyat para uminom ng tubig? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Lilibeth, "Gusto kong tingnan ang iyong bahay." Kabanata 103. Walang ibang intensyon si Lilibeth Polan. Gusto lang niyang makita kung paano nabubuhay si Mark Orleans. Noong sila ay nanirahan noon, ang kalagayan ng lugar ay napanatili niya ng mag-isa, at ito ay laging malinis at komportable. Siya, bilang isang batang lalaki, ay maaaring hindi maglaan ng oras upang ayusin ang kanyang silid. Gusto siyang tulungan ni Lilibeth na maglinis, ngunit sino siya para tulungan siya? Kanyang asawa. Hindi rin alam ni Lilibeth kung ano ang iniisip niya. Mahigit 10 taon na silang natutulog sa iisang kama kahit hindi sila legal na kasal. Ngunit ang mga saloobin ay darating sa isip kapag ang isang perpektong normal na mag-asawa ay natutulog na magkasama sa kama. Ngunit nagatubili si Lilibeth nitong mga nakaraang taon. Sa katunayan, noong siya ay 16 o 17 taong gulang, talagang naisip niyang ibigay ang sarili kay Mark, ngunit binigyan niya si Mark ng maraming pagkakataon na hawakan siya nang magkasama sila sa kama, ngunit wala pa rin siyang nagawa. Iyon ay labis na ikinadismaya niya sa kanya. Dahil ba hindi siya kaakit-akit? Sa oras na iyon, ayaw ni Lilibeth na matulog kasama si Mark sa iisang kama. Technically mag-asawa sila pero wala silang ginawa. Nakaramdam ng hiya si Lilibeth dahil hindi siya naaakit sa kanya. Kailangan ba niyang gumawa ng inisyatiba sa halip? Paanong magsisimula ang isang babae sa ganoong bagay? Labis na nasaraan ng loob si Lilibeth kay Mark at naramdaman niyang oras na para magpahinga sa bawat isa. Iba pa. Gayunpaman. Si Mark ay nagbago kamakailan at nahuli rin siyang palihim na sumusulyap sa kanya. Hindi balikas sa lalaki ang tumingin sa isang babae na sa tingin niya ay naaakit siya. Si Lilibeth, na matagal nang nabigo, ay naramdamang muli na namang kumislap ng pag-asa. Ipinakita nito na kaakit-akit pa rin siya sa mga mata ni Mark. Matagal itong pinag-isipan ni Lilibeth, at nahihirapan pa rin siya. Kung tutuusin, si Mark ay kasama niyang natutulog sa kama mula pa noong bata pa siya. Ang pakiramdam na iyon ay hindi maipaliwanag. Iniisip niya kung dapat ba silang mamuhay ng magkasama at muling makilala ang isa't isa upang makita kung sila ay magkatugma. Napabuntong hininga si Lilibeth. Nang mabalita ni Mark na gusto ni Lilibeth na pumunta sa kanyang bahay, nakaramdam siya ng kawalang sigla dahil akala talaga ni Lilibeth ay nakatira siya sa Midland Village. Paano niya ito dadalhin sa kanyang bahay? Kung alam ni Lilibeth na nagsinungaling si Mark sa kanya, siguradong magagalit siya. Sa kasalukuyan, Lilibeth ay hindi pa nagkakaroon ng matinding pagmamahal sa kanya, kaya kung ang kasinungalingang ito ay malantad, maaaring masira ang pagkakataong muli silang magkasama sa hinaharap. Taglit na nag-alinlangan si Mark, saka umiling at sinabing, "Baka sa susunod." Napatingin si Lilibeth kay Mark na puno ng pagkalito. "Tinatanggihan mo ba akong pumunta sa bahay mo?" Tanong ni Lilibeth. Naisip niya, kung gayon bakit ka tumingin sa aking balakang? At 2 beses ka pang ang nahuli. Ano ba kasing iniisip niya nung tumingin siya sa mga kamay ko kanina lang? Hindi ko nga ginawa yung mga kuko ko, wala nang tingnan. Oo, sagot ni Mark. May bakas ng disappointment sa mga mata ni Lilibeth. Nang magtataboy na siya, nasa dilema si Mark. Lilibeth, hindi naman sa ayaw kitang ihatid sa bahay ko. Agad na huminto si Lilibeth, at nagpatuloy si Mark, hindi talaga ako nakatira dito. Hindi ka dito nakatira. Taka saan ka nakatira? Tanong ni Lilibeth na may pagtataka sa tono.
Ano ang nangyayari? May pera ba si Mark para manirahan sa ibang lugar? Doon. Itinuro ni Mark Orleans ang isang lugar, ang residential area kung saan siya nakatira. Nag-alinlangan siya at naramdaman niyang hindi niya dapat isuko ang pagkakataong mag-isa sa kanya. Kung tutusin, ngayon lang nagkusa si Lilibeth, bagamat napansin ni Mark na maaaring wala siyang ibang intensyon maliban sa gusto lang niyang tingnan ang bahay nito. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon na hindi gustong palampasin ni Mark, sa kabila ng maliit na pag-unlad lamang ito sa kanilang relasyon. Doon, nagulat si Lilibeth. Iyon ay isang napakamahal na residential area sa lungsod at doon nakatira si Mark. Tumingin ulit siya kay Mark. Kailan ka lumipat dyan? Bakit hindi mo sinabi? Ako. Walang magawa si Mark. Hindi akalain ni Lilibeth na kaya niyang bilhin ang lugar ng mag-isa. Iisipin niya na kaya lang niyang umupa sa lugar. Masasabi lang ni Mark sa kanya, nitong ilang araw lang. Kung ganoon, bakit hindi mo na lang sinabi sa akin ng diretso na doon ka nakatira? Tanong ni Lilibeth. Umiling si Mark at hindi alam ang isasagot. Natahimik si Lilibeth habang si Mark ay balisa. Lilibeth, punta tayo sa bahay ko. Nag-alinlangan si Lilibeth at tinitigan si Mark na desperado ang tingin. Kinabahan ba siya dahil sa kanya? Matapos manahimik ng 3 segundo, tumango si Lilibeth at sinabing, okay. Pagkatapos niyang iparada ang sasakyan, nakahinga ng maluwag si Mark. Bumaba si Lilibeth sa sasakyan at dinala siya ni Mark sa kanyang residential area. Si Lilibeth ay hindi pa nakapunta sa komunidad na ito dahil ito ay masyadong mahal. Nang bumili siya ng bahay noong nakaraan, alam na niya na napakamahal ng komunidad na ito kaya hindi niya inasahan na dito nakatira si Mark. Tumakay sila ng elevator sa itaas. Nang bumukas ang pinto ng elevator, kinuha ni Mark ang mga susi at binuksan ang pinto. Napatingin si Lilibeth sa loob at agad namang namangha. Napakaganda ng palamuti sa loob. Magkano ang magagastos sa isang buwan? Pumasok si Lilibeth at nakalimutan pa niyang isara ang pinto. Hindi niya inaasahan na sa lugar na ito titira si Mark at sa ganoong laking bahay. Puno ng pagtataka ang mga mata niya. Pinuhusan siya ni Mark ng isang basong mainit na tubig. Umupo si Lilibeth. Ito ay isang malaking bahay. Ito kaya ang lugar na binili ni Melda para sa kanya. Biglang naisip ni Lilibeth ang tanong nito. Sino pa ang maaaring magkaroon ng ganoong kakayahan maliban kay Melda? Biglang nahiya si Lilibeth sa sarili. Maaaring hayaan ni Melda na manirahan si Mark sa napakagandang lugar na mas maganda kaysa sa dati niyang bahay. Tapos, posible bang magkasama na sila? Biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na damdamin si Lilibeth at ito ay nagpapabagabag sa kanya. Nasanay ka na bang tumira dito? Mahinang tanong ni Lilibeth. Yeah, not bad. This area is very comfortable. Ngumiti si Mark ng same time. Upang maging matapat, ito. Ang kapitbahayan ay talagang napakadesente. Ang mga pasilidad at ang kalidad ng tirahan ay lubos na kasiya siya. Matapos manirahan dito sa loob ng mahabang panahon, sa pangkalahatan ay walang masamang ireklamo. Hindi pinagsisihan ni Mark na bilhin ang bahay na ito. Bukod dito, napansin niya na ang presyo ng ari-arian sa ito. Kapitbahayan ay tumaas kamakailan na nagpahiwatig na ang kanyang unang pamumuhunan ay itinuturing na kumikita. Napasinghap si Lilibeth sa kanyang puso. Bakit hindi mo sinabi kung gaano kasarap tumira sa bahay ko? Noong mga panahong iyon, bagamat magkasama tayo sa isang kwarto at sa sahig ka natutulog. Hindi mo na kailangan pang alagaan ang kalagayan ng bahay. Binigyan din ng mga pagkain kahit hindi ako gaanong nagluto, isip ni Lilibeth. Mabuti yan. Natahimik si Lilibeth. Naisip niya sa kanyang sarili, hindi ko ito magagawa. Si Melda ay nakapagbigay ng napakagandang bagay, ngunit magagawa ko ba ito para sa kanya? Hindi ko kaya. Napasinghap si Lilibeth sa kanyang puso. Naminggaling siya sa paligid kung may kalat ba sa silid na matutulungan niyang linisin, pagkatapos ay aalis na siya. Gayunpaman, ito ay napakalinis at malinis. Ipinagpalagay niya na dito rin nakatira si Melda. Ano ang punto para manatili siya ng mas matagal? Tumayo si Lilibeth at sinabing, sige, babalik na ako. Nagpanik si Mark. Parang wala siyang gustong gawin sa kanya, pero ilang salita lang ang napag-usapan nila. Bakit ang bilis nang umalis ni Lilibeth? Lilibeth, what's wrong? Stay for a little longer.
Hindi ka nagmamadali, nag-aalala si Mark. Siya. Gustong makipag-chat sa kanya at tumingin sa kanya ng mas matagal. Ay, napabuntong hininga si Lilibeth. Itong bahay na binigay sa'yo ni Melda, di ba? Natigilan si Mark at hindi nakapagsalita. Hindi pala inisip ni Lilibeth na inuupahan niya ang bahay, pero inisip talaga na binili siya ni Melda ng lugar. Hindi alam ni Mark ang isasagot. Naisip niya, iniisip ba ni Lilibeth na nabubuhay ako kay Melda kaya binigyan niya ako ng ganoon kalaking bahay? Umiling si Mark. Hindi. Gayunpaman, bago natapos ni Mark ang kanyang pangungusap, itinulak ang pinto at isang boses ang nagsalita, "Mark, bakit hindi mo isinara ang pinto? Nakalimutan mo bang isara ito? Bagamat ligtas ang komunidad, hindi mo pa rin magawa. Ito, ikaw." Itinulak ni Melda ang pinto at pumasok tapos tulala ang tatlong tao. Sa pag-iisip tungkol sa appointment niya kay Mark para tulungan siya, maagang bumalik si Melda para maghanda. Sa totoo lang, hindi naman masyado, kailangan lang niyang putulin ang mga kuko niya para hindi siya masaktan. Pero kalalabas lang niya sa elevator, nakita niyang hindi nakasara ang pinto ni Mark. Ginawa ba niya? Kalimutan. Iniisip niya kung sadyang binuksan ni Mark ang pinto para pasukin siya mag-isa. Nasa dilema si Melda sa mga sandaling ito ngunit nakagat pa rin niya ang kanyang labi at itinulak ang pinto. Pumasok siya para lang makita sina Mark at Lilibeth. Hindi nakaimik si Mark. Nagdenay lang siya pero agad na binuksan ni Melda ang pinto at pumasok. Hindi ba ito nagpapahiwatig na pag-aari niya ang bahay? Lumalala ang hindi pagkakaunawaan na ito. Paano niya ito ipapaliwanag? Pakiramdam ni Mark ay hindi na niya maipaliwanag ang sarili. Nagulat si Lilibeth. Noong nakikinig siya ngayon sa paliwanag ni Mark, ang pinakagusto niya marinig ay hindi kay Melda pero siya na mismo ang nagrenta. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang pakiramdam niya. Pero, casual na pumasok si Melda, paanong hindi sa kanya ang lugar na ito? Napabuntong hininga si Lilibeth. Tutal magkasama naman silang dalawa. Kung hindi, hindi sana nakatira si Mark sa napakagandang residential area, at wala si Melda dito. Kabanata 104. Ang silid ay pin-drop na tahimik ng ilang segundo. Gustong ipaliwanag ni Mark or Linz para tapusin ang awkward atmosphere, pero napabuntong hininga si Lilibeth Polan at sinabing, "You guys enjoy yourself. I'm going." Pabalik. Nakaramdam siya ng panlulumo. Dito nakatira si Melda Main, at kakauwi lang niya. Ano ang punto para ipagpatuloy niya ang pananatili dito? Habang naglalakad siya palabas, balisang hinabol siya ni Mark. Si Melda, na nakatayo sa pintuan, ay umiling at mapait na ngumiti pagkatapos ng sandaling katahimikan. "Did I came at a wrong time? Pero hindi ko sinasadya, I came to help you, pero..." Malungkot na naisip ni Melda sa sarili. Pakiramdam ni Melda ay walang laman. Pagkaalis ni Lilibeth, hinabol siya ni Mark tulad ng oras na nasa parking lot siya. "Lilibeth, itong bahay." Tinundan siya ni Mark palabas. Gayunpaman, pinindot na ni Lilibeth ang elevator button at dahan-dahang umaakyat ang elevator. "Stop. Go in and have a good chat with her. Hindi na kita iistorbahin. Babalik ako," sabi ni Lilibeth. Walang bahid ng sisihan, kundi disappointment sa tono niya. Walang magawang sabi ni Mark, "Lilibeth. Bumalik ka, bababa ako mag-isa. Pupunta ako sa Central City bukas," sabi ni Lilibeth. Sabi ni Lilibeth, kasing sikat ni Daryl Mate ang mga tinawagan niya kaninang hapon. Isa sa kanila ang kaklase ni Lilibeth, empleyado ng isang training company na nakita niya sa college group chat. Inimbitahan ng kaklase na ito si Lilibeth sa kanyang kumpanya sa Central City para makapagpalitan sila ng ideya. Nag-aalangan siya noong una, pero ngayon lang. Hindi niya alam kung bakit pero parang gusto niyang sumama bigla. "Pupunta ka sa Central City." Nagulat si Mark. Bakit siya pupunta sa Central City? "Oo, gusto kong kumita," sabi ni Lilibeth. "Para ba sa kumpanya? Dapat ay..." Buong hapon ay nasa kumpanya ni Lilibeth si Mark at nakita niyang laging nasa telepono si Lilibeth. Napakasipag niya talaga. "Kung gusto mo ng pera, ibibigay ko sa'yo." "Magkano ba kailangan mo?" tanong ni Mark. "Ayoko ng pera mo, huwag." Umiling si Lilibeth habang medyo naantig pero hindi niya sinabi ang nasa kanya. Isip.
Galing kay Melda ang pera mo. Ayoko. It's my money, pagdidiin ni Mark, habang inaakala niyang mali na naman siya ng pagkakaintindi ni Lilibeth. Naantig si Lilibeth. Plano ba niyang ibigay sa kanya ang perang kinita niya sa kanyang part-time na trabaho? I-save mo ang pera. Huwag mong sayangin, isip ni Lilibeth. Ayoko rin. Itago mo yan para sa sarili mo. Umiling si Lilibeth. Hindi na alam ni Mark ang gagawin. Babalik ako after 3 days. Dapat mag-aral kang mabuti ngayong mga araw na ito dahil exam mo. Malapit na, naging seryoso si Lilibeth sa pagsasalita nito. Tumango si Mark ngunit malungkot na ngumiti, baka hindi ako makapasa. Hindi maganda ang kanyang mga marka mula pa noong una, at ngayon ay wala ng silbi para sa kanya ang mag-aral sa ganoong kaikling panahon. This was your own fault. Nagalit si Lilibeth sa pagbanggit sa bagay na ito. Ilang beses na ba nag-skip si Mark sa klase sa panahong ito? Kasama ba niya si Melda sa buong oras? Spend the time with her instead of going school. Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok si Lilibeth. Gusto din pumasok ni Mark pero umiling si Lilibeth at sinabing, okay lang, pwede ka nang bumalik. Kaya ako namang bumalik mag-isa. Hindi man lang ako nakainom ng alak. Tandaan, kailangan mong makapasa sa pagsusulit. Sumara ang pinto ng elevator at bumaba si Lilibeth. Pagkatapos niyang umalis sa komunidad, umupo siya sa kotse, mamantong hininga. May namiss ba ako? Naisip niya. Biglang naramdaman ni Lilibeth na naging ang taong pagmamayari niya sa loob ng mahigit 10 taon. Ng ibang tao. Bagamat wala silang ginawang espesyal, natulog pa rin silang magkasama sa iisang kama sa loob ng maraming taon. Kung tutusin, asawa niya ang tawag sa kanya noon ni Mark, pero. Si Lilibeth ay nagkakasalungatan at walang magawa. Naging matatag ang kanyang tingin. Gusto kong kumita. Magiging kasing yaman ako ni Melda. Pagbalik ni Mark sa bahay niya, nagkataon na lumabas si Melda sa bahay ni Mark. Nagtama ang mga mata nila at napahiya si Mark. Gusto mo bang gawin ngayon? Tanong ni Melda. Siyempre, naintindihan ni Mark ang ibig niyang sabihin. Tinabi ni Melda sa araw na tutulungan niya siya sa gabi. Hindi nakalimutan ni Mark dahil lang sa nahihiya siya sa mga sandaling iyon. Bago niya nakilala si Lilibeth, gusto niya talagang gawin ito, ngunit ngayon ay wala siya sa mood na gawin ito. Let's do it next time, sabi ni Mark. Gaya ng inaasahan niya, nakita niya ang pagkislap ng pagkabigo. Mga mata ni Melda. Ma'am. Napabuntong hininga si Melda sa kanyang puso nang bumalik siya sa kanyang sariling bahay. Napasandal siya sa pinto at naisip kung nagkabalikan sina Mark at Lilibeth, baka wala na itong pagkakataong tulungan siya sa hinaharap. Si Lilibeth ang gagawa nito. Si Mark ay nakahiga sa kama, paikot-ikot, hindi makatulog. Iniisip niya kung dapat ba siyang pumunta rin sa Central City. Dahil naroon si Lilibeth, magkakaroon siya ng pagkakataong mapag-isa ito. Kinuha ni Mark ang kanyang cellphone at tinawagan si Betty. Kinuha ang telepono. Betty, pupunta si Lilibeth sa Central City bukas. Pwede mo ba akong tulungang bantayan siya? Dasaan? Okay, young master, huwag kang mag-alala. Pagtutuunan ko ito ng pansin. Young master, kailangan mo ba munang class ticket sa Central City bukas? Tanong ni Betty. Nag-alinlangan si Mark at hindi makapagdesisyon. Bukas na lang natin pag-usapan, sagot niya. Hindi siya sigurado kung pupunta siya. Kung pupunta siya, magugulat kaya si Lilibeth. Si Mark ay maagang pumasok sa paaralan. Gaya ng inaasahan, sinabi sa kanya na humiling si Lilibeth ng 2 araw na bakasyon. Nagpunta talaga siya sa Central City para sa kumpanya. Kung wala si Lilibeth, wala sa mood si Mark na pumasok sa mga klase. Bumalik siya sa plaza para talakayin ang mga bagay tungkol sa gusali kasama si Yolanda Lane hanggang hapon. Tinanong ni Yolanda kung bibisita si Melda sa shop dahil nagbago ang isip ng tao. Maaari lamang magpadala ng mensahe si Mark kay Melda at hiniling sa kanya na lumapit upang tingnan. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Melda na pupunta siya sa loob ng ilang araw. Halata niyang nagbago ang boses ni Melda, inakala niyang nilalamig ito. Mark. Nag-iisip kung dapat ba niya itong bisitahin ngayong gabi. Gayunpaman, napagpasyahan niyang hindi na matapos pag-isipang mabuti. Dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang relasyon nila ni Melda.
Handa nang bumalik si Mark. Pinindot niya ang elevator button pero maling floor ang napunta niya. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa unang palapag, pinindot lang ni Mark ang buton sa basement. Sa pagkakataong ito, biglang pumasok si Sarah Jane at nakita niya si Mark na pinindot ang button. Papuntang parking lot. Hindi natuwa si Sarah na makita si Mark. Gustong-gusto niyang suntukin si Mark dahil hindi siya pinansin ni Baller. Wala kang ang sasakyan, bakit mo pinindot ang button para sa basement? Are you doing it on layunin? Sabi ni Sarah sa mapanuksong tono nang makita niyang nakakatawa ito. Tinulyapan siya ni Mark at hindi nag-abalang sumagot sa kanya. Pagkarating nila sa basement, diretso silang lumabas. Sarah disdained him, "Stop pretending, I know you don't have a car. You'll still need to come back like a dog and take the elevator back up." Galit na pinindot ni Sarah ang ikatlong palapag dahil pupuntahan niya si Yolanda. Nang makitang lumabas si Mark, pumasok ulit siya sa elevator. Hindi siya naniniwala na si Mark ay may kotse o kahit na lisensya sa pagmamaneho, ngunit na-realize niya na may mali sa pinsan niya kahapon. Parang may iniisip siya. Nagulat si Sarah at inisip kung gusto ba talaga ng pinsan niyang si Charlotte Yates si Mark. Hindi niya maintindihan. Siya ay nag-alinlangan at nagmamadaling lumabas, narinig lamang niya ang tunog ng isang sasakyan na umaatungal palabas, at wala na si Mark. Nagulat si Sarah. Saan nagpunta ang lalaking ito? May kotse ba talaga siya? Imposible, paano siya magkakaroon ng kotse? Mayabang na tumikim si Sarah at naisip, siguro hiniram ni Mark ang kotse ni Yolanda. This guy is so walang kwenta. Pagkatapos noon ay sumakay na lang ng elevator si Sarah at umakyat sa opisina ni Yolanda. Anong problema? Tanong ni Yolanda habang inilapag ang trabaho sa kanyang kamay. What on earth ang gusto mo kay Mark? Curious na tanong ni Sarah. Hindi nakaimik si Yolanda. Wala siyang nararamdaman para kay Mark. Ito ay purong relasyon sa pagitan ng isang boss at isang kawani. Tinabi niya na gusto niya si Mark para lang tulungan siya sa huling pagkakataon. Kapag pinag-isipan niyang mabuti, wala siyang nararamdaman para kay Mark at si Mark ay sa kanya lang. Boss, you don't have to worry about that. Just tell me what's on your mind, sabi ni Yolanda. Tanong ni Sarah, nakita ko lang si Mark na papunta sa parking lot. Inilabas ba niya ang sasakyan mo para magyabang? Bakit mo naman nasabi? Kumunat ang noo ni Yolanda. So I was right. Kinuha niya talaga ang sasakyan mo. Mag-ingat ka. Hindi pa nakakapagmaneho ng sasakyan ng taong una na iyon. Baka masira niya ang sasakyan mo o baka hindi na niya mapuno ang gasolina ng sasakyan mo pagbalik niya, sabi ni Sarah. How dare he didn't ignore me in the elevator just now. Seryoso, hindi ba siya basta-basta minamaliit? Lahat kung may sasakyan talaga siya. Naisip ni Sarah sa sarili. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ayaw na siyang kausapin ni Yolanda. Kabanata 105. Ang taong nabigla ay ang ex-boyfriend ni Sarah Jane na si Conrado Lee. Nabalitaan niyang nagbukas ng tindahan si Sarah sa City Square, kaya pumunta siya rito nang may pag-iisip na makipagbalikan. Hindi makalimutan ni Conrado si Sarah dahil maganda ang kanyang figure. Gayunpaman, sa sandaling lumabas si Conrado, nakita niya si Mark Orleans na nagmamaneho ng BMW 7. Kahit na ang kanyang kotse ay hindi magarbong, ngunit ang kanyang kaalaman sa mga kotse ay medyo maganda. Mabilis siya. Nakilala na ang kotse ni Mark ang nangungunang modelo sa BMW 7 Series. Kailan naging mayaman si Mark? Laking gulat niya na akala niya ay mali ang kanyang nakita, ngunit hindi. Ito talaga ang talo. Mark Orleans, na nakapulot ng pera mula sa lupa. Kinailangan siya ng isang buong minuto bago bumalik sa katinoan, ngunit agad siyang nataranta. Paano nangyari yon? Hindi dapat kayang bilhin ng lalaking ito ang ganoong kamahal na sasakyan kahit na kumuha siya ng pera sa lupa. Posible bang makapulot ng 10,000 dolyar, ngunit posible bang makapulot ng milyon-milyong dolyar? Imposible talaga. Naglakad si Conrado sa tindahan ni Sarah na may pagdududa sa kanyang isip at biglang naalala na nag-post siya ng larawan sa social media. Na may caption na ang walang plate na BMW 7 Series sa larawan ay pagmamayari ng kanyang ama. Hindi dapat ito ang isang ito, tama ba? Kung oo, ibig sabihin ba ay naging anak lang siya ni Mark? Galit na galit si Conrado.
Sa pagkakataong ito, nagkataon na lumabas si Sarah sa opisina ni Yolanda. Kumunat ang noo niya at nagtanong, break na kami. Anong ginagawa mo dito? Sarah, huwag kang masyadong puso. Nabalitaan ko na may negosyo ka kaya pumunta ako dito para makita ka, para tingnan kung may kailangan ka ba ng tulong, ani Conrado. Excited talaga si Conrado na makita si Sarah na parang una nilang pagkikita. Ang ganda pa rin niya gaya ng dati. Nakalimutan niya ang katotohanan na siya ay kanyang dating kasintahan. No need. You'd better leave as soon as possible. Ayokong makita ka. Malamig na umiling si Sarah at napaisip, are you kidding me? Last time you left me alone in Melda's restaurant, and now you want me to return to you. How is that possible? Hoy, Sarah, huwag kang pumunta. Hoy, may sasabihin ako sa'yo, Sarah. Hinawakan ni Conrado si Sarah at hindi binitawan. Galit na sigaw ni Sarah, bitawan mo ako. Sarah, makinig ka sa akin. Nakita ko ang taunan, si Mark, nagmamaneho ng BMW. Sa tingin mo ba mali ang nakita ko? Nahirapan pa ring paniwalaan si Conrado. Ayan yon, napamura si Sarah. Kay Yolanda ang sasakyan na iyon. Inamin lang siya ni Yolanda kanina. Paano nagkaroon ng kotse si Mark? Ano? Yolanda's car. No wonder. I was wondering why that loser could drive such a expensive car. Hoy, Sarah, huwag kang umalis. I'll treat you to dinner tonight. Biglang naintindihan ni Conrado. Nabubuhay talaga ang lalaking ito sa isang babae. Ganyan si Conrado. Nakakainggit. Hindi na siya sinagot ni Sarah at dumiretso siya sa kanyang tindahan. Siyempre, hindi si Conrado. Handang sumuko. Ilang araw na silang naghiwalay ni Sarah at nakaramdam siya ng kalungkutan. Iniisip niya na baka ngayong gabi sila ni Sarah. Huwag mo akong sundan. Galit na galit si Sarah. Wow, Sarah, ang ganda naman ng shop mo. How come you have so much money in such short time? Nagulat si Conrado. Talaga bang iningatan si Sarah bilang isang may bahay? Kung hindi, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 70 o 80,000 dolyar upang mabayaran lamang ang upa at lahat ng iba pang gastos. It's none of your business. Binigay sa akin ng boyfriend ko. Natuwa si Sarah sa komento nito, ngunit nakaramdam siya ng pagkabigo sa kanyang puso at naisip, baller, huwag kang magalit sa akin. Huwag mo akong pansinin. I miss you. I really miss you. Nasa dilema si Sarah. Siya ay nag-iisip na kumuha ng isang mas sexing larawan pagkatapos bumalik mamaya. Kung hindi, hindi niya talaga alam kung paano aliwin ang baller. Hindi masaya si Conrado. Napakaganda ni Sarah. Sino ang nagsasamantala sa kanya? Tumanggi siyang umalis. Sarah was so frustrated and thought, are you kidding me? I have a boyfriend now. Gusto mo pa ba akong ligawan? Napamura si Sarah. Pagka-uwi, nahiga si Mark sa kama, iniisip ang ginagawa ni Lilibet sa Central. Lungsod sa kasalukuyan. Nakatulog ba siya ng maayos? Nakipagkita ba siya sa kanyang mga kaibigan? Mabubuli kaya siya? Hindi talaga siya makatulog kaya agad siyang bumangon at tinawagan si Betty, informing her to book the soonest flight to Central City. Siyempre, magalang na hiniling ni Betty kay Young Master na maghintay sandali. Wala pang isang minuto, tumawag si Betty at sinabing nag-book na siya ng first class ticket para sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Mark. Agad siyang nag-impake ng ilang damit at nagmaneho papuntang airport. Hindi pa nakasakay ng eroplano si Mark, lalo na sa first class cabin. Siya ay kahit na. Iniisip kong ipapahiya niya ang sarili niya mamaya. Gayunpaman, pagdating niya sa airport, napagtanto niyang naayos na ni Betty ang lahat. Usapin. May dumating pa nga para salubungin siya at dinala pa siya sa komportableng first class cabin. Humiga si Mark at kumain ng kung ano-ano, saka masayang ipinikit ang kanyang mga mata. Bahagyang nagulat si Sabrina Yoldan na nasa first class cabin din sa inasal ni Mark. Ito ba ang unang pagkakataon na nakasakay sa eroplano ang lalaking ito? Medyo nakakatawa, naisip niya. Agad niya itong ibinahagi sa kanyang social media. I'm so surprised. Ngayon ko lang nakita ang isang tao sa first class cabin na umiinom ng 3 tasa ng cola ng magkasunod. As soon as it published, may mga comments na agad. Ano? Uminom ng cola sa first class cabin.
Sino siya? Akala niya nasa KFC siya. Siguro hindi pa siya nakasakay ng eroplano noon at gustong uminom ng cola para sulit ang kanyang pera. Haha, namamatay ako sa kakatawa. Ang weirdo. Nagpatuloy si Sabrina sa pag-post. May nakilala talaga siyang weirdo. Nakarating na si Lilibet sa Central City at laking tuwa niya nang makita ang kanyang kaklase. Hindi siya pamilyar sa kaklase na ito at ilang beses pa lang siyang nakilala. Alam niyang hindi siya mamahalin ng taong ito tulad ng ginawa ni Brenda Wendell. Nakahinga ng maluwag si Lilibet. Tila sulit ang pabigla-biglang paglalakbay na ito sa Central City. Inuna ng kaklase niyang si Susan Son si Lilibet na kumain, ngunit nagulat siya nang makitang mag-isa si Lilibet. Lilibet, hindi ka na bata. Kailan ka ba hahanap ng boyfriend? Nagtatakang tanong ni Susan. Boyfriend. Isang figure ang lumitaw sa isip ni Lilibet. Si Mark Orleans iyon. Akin lang siya dati. Pero ngayon naging boyfriend na ng iba. I have one, hindi maintindihan ni Lilibet kung bakit niya nasabi iyon. Kung ganoon, bakit hindi siya sumama sa iyo? Siya. Busy. Napasinghap si Lilibet sa kanyang puso. Siguro kasama niya si Melde sa mga oras na ito. Kahit gaano pa siya ka-busy, hindi niya dapat hayaang pumunta dito mag-isa ang girlfriend niya. Wala namang pakialam sa'yo ang boyfriend mo. Umiling si Susan. Dapat totoo. Wala siyang nakitang ngiti sa mukha ni Lilibet. Sa halip, malabo ang kanyang mga mata. Halatang hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng boyfriend na ito. Mayaman ba siya? Patuloy na tanong ni Susan. Hindi alam ni Lilibet kung paano siya sasagutin. Mayaman ba si Mark? Oo, marahil, ngunit ang pera ay kay Melda lahat. Napabuntong hininga si Lilibet at sinabing, hindi. Hindi siya mayaman at walang pakialam sa'yo. Ano pa ba ang silbi ng pagkakaroon ng ganyang boyfriend? Bilasan mo na at makipaghiwalay ka sa kanya, sabi ni Susan. Sanay na ako dito, umiling si Lilibet. Hindi nakaimik si Susan. Gaano siya kawalang magawa para magsabi ng ganyan? Pinalak ni Susan na i-treat si Lilibet ng masarap na pagkain, kaya hindi na niya binanggit ang malungkot na nakaraan ni Lilibet. Pagdating sa restaurant ay medyo natulala ang mga mata ni Lilibet. Nagtataka siya, babalik ba si Mark sa bahay ni Melde sa ganitong oras? May ginagawa ba sila? Napabuntong hininga si Lilibet sa naisip nito. Maganda rin ang figure ko, pero bakit hindi niya ako ginalaw sa loob ng maraming taon? Paglabas ni Mark sa airport, diretso niyang tinawagan si Betty at tinanong ito tungkol kay Lilibet. Nasaan? Taglit itong sinabi ni Betty sa kanya, at naalala ito ni Mark. Halos hating gabi na at medyo inaantok na siya. Gayunpaman, inayos ni Betty ang hotel, at may kotse pang ang susando sa kanya kapag siya nakarating sa airport. Inaabangan din niya ang paglalakbay na ito. Iniisip niya kung may mangyayari sa pagitan nila ni Lilibet. Gayunpaman, bago siya lumabas ng airport, nakita ni Mark ang maraming mga tagahanga na naghihintay para sa isang uri ng tanyag na tao. Nakasulat sa board ang pangalan ng celebrity, ngunit hindi gaanong pinansin ni Mark ang mga bagay na ito kaya hindi niya alam kung sino ang celebrity. Kung paghusga sa pangalan, dapat itong babae. Maya-maya ay may lumabas mula sa crowd. Napatingin si Mark sa direksyong iyon at nalaman niyang ang babaeng ito ang dilag na sumakay sa first class cabin kasama niya. Siya pala ay isang celebrity, hindi nakakagulat na maganda ang kanyang pangangatawan. Noong nakaraan, naisip ni Mark na kung siya ay yumaman balang araw, gagastusin niya ang pera upang makagawa ng isang pelikula o isang serye sa TV. Ngayong bigla siyang nakakita ng isang celebrity, simula na kaya niya ang mga plano para matupad ang pangarap na ito. Sa pag-iisip nito, natuwa si Mark. Gayunpaman, ang hiling ay medyo malayo pa rin. Kinailangan niya munang isaalang-alang ang iba pang mga kadahilanan. May nakita si Mark na kotse sa labas at may kumaway sa kanya. Agad siyang naglakad pero itinulak siya ng bodyguard ni Sabrina at sinabing, anong ginagawa mo? This is not your car. It's for Sabrina Yoldan. Tinulyapan ni Sabrina si Mark at handa nang pumasok. Ngunit umiling si Mark at sinabing, hindi, ang kotseng ito ang in-order ko. Oh,